Magandang araw, Pilipinas. Sa gitna ng lumalalim na sigalot sa West Philippine Sea, muling nabubuhay ang interes sa isang makasaysayang isla na tahimik nang nanatili sa gilid ng ating kasaysayan, ang El Fraile Island o mas kilala bilang Fort Drum. Kung titingnan mo ito mula sa ere, para kang tumingin sa isang lumang barko ng digmaan na nakalubog sa gitna ng dagat. Hindi ito likha ng kalikasan. Isa itong inukit sa bato, pinaligiran ng konkreto at ginawang kuta ng depensa ng mga Amerikano noong unang bahagi ng 1900. Tinagurian ito noon bilang The Concrete Battleship, isang estrukturang mahirap gibain at kayang sumalo ng matinding atake. Pero ngayon, ang Fort Drum ay isa na lamang lumang estruktura, tahimik, inabandona at unti-unting kinakain ng kalawang at alon ng panahon. Subalit habang ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay patuloy na umiinit, unti-unting bumabalik sa diskusyon ang tanong, may papel pa ba ang Fort Drum sa kasalukuyang laban para sa ating soberanya? Hindi maikakaila, ang El Fraile Island ay nasa isang napaka-estratehikong lokasyon. Sa pagpasok pa lang ng Manila Bay, isa na itong bantay. Pero higit pa riyan, sa konteksto ng West Philippine Sea, simbolo ito ng ating matagal ng paninindigan na ang dagat na iyan ay bahagi ng ating bansa, ng ating kasaysayan at ng ating kinabukasan. Sa history call natin today mga kapatid, ikukwento po ng Team Lamon sa inyo ang walang katulad sa mundo na concrete battleship. Ang tinatawag nilang Fort Drum na nasa bukana po yan ng Manila Bay at malapit naman sa South China Sea. So ang tanong, nasan ba ang Fort Drum? O pwede din natin actually sabihin na, ano nga ba yung Fort Drum? Ha? Ang Fort Drum po kasi ay tinatawag na El Fraile Island ay iisa lamang. Ang El Fraile Island, kung yun po yung may idea kayo, ay isa sa mga 4 na isla na nasa Manila Bay na nagsilbing bantay or first line of defense at tagaprotekta po ng Pilipinas laban sa mga gustong sumakop dito noong panahon ng Amerikano. Ang El Fraile Island ay isang isla noon, pero alam nyo ba na ang ginawa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino? Yan, ang minsang isla na may mga puno-puno pa at malabundok ang itsura, pinatag nila at pagkatapos binuhusan ng simento, ginawan din nila ng pader na simento na 20 feet ang kapal at ang taas naman ay 40 feet taas. Ginawa nila itong itsurang barko. Kaya naman ito lang ang nag-iisa sa mundo na concrete battleship. May katagalan din yung ginawang construction nito mula 1909 hanggang 1916. Nung tapos na, tinawag nila itong Fort Drum bilang parangal kay Brigadier General Richard Drum na isa sa mga heroes naman ng Mexican-American War, pati na rin nung Civil War. Malaki ho yung Fort Drum mga kapatid, may sarili itong ospital sa loob, machine shop, imbakan ng mga armas at pulbura, pati na rin barracks ng mga sundalo. Habang patuloy ang agresibong paggalaw ng China sa ating karagatan, habang mas dumarami ang insidenteng kinasasangkutan ng mga barkong Chino at ang pagharang sa ating mga sundalo at mangingisda, tila palakas ng palakas ang mensaheng gustong iparating ng kabilang panig, na sila ang may kontrol sa dagat. Na kahit tayo ang may desisyon ng International Court, kahit may kasaysayan tayong nagpapatunay ng pagmamay-ari, kung wala tayong paninindigan, wala rin itong halaga sa kanila. Ito ang punto kung saan muling sumisilip ang ideya ng giyera. Ayaw nating pag-usapan ito. Ayaw nating maniwala na posibleng mangyari ito. Pero sa bawat insidenteng hindi natin sinasagot ng buo, sa bawat galaw na hinahayaan natin, mas lalong lumalakas ang posibilidad na mauwi sa komprontasyon ang lahat. Ang Fort Drum, sa kabila ng kalumaan nito, ay hindi lang alaala ng lumang giyera. Isa itong paalala na may mga panahong kailangan nating tumindig, kahit maliit tayo, kahit limitado ang armas, basta buo ang loob. Marami na ang nagsasabi, bakit hindi natin ayusin muli ang Fort Drum? Gawin itong aktibong militar na post o kahit isang simbolikong outpost na nagpapakita na tayo ay nariyan, na hindi tayo susuko. Hindi ito pagpapakita ng paghahamon, kundi pagpapakita ng presensya. Dahil sa mga ganitong panahon, ang katahimikan ay maaaring mabasa bilang kahinaan. Sa huli, dapat nating tanungin, sa panahong inaagawan tayo ng teritoryo, inaangkin ang hindi kanila, at hinaharangan ang ating mga kababayan sa sariling dagat, kailan tayo muling lalaban? Kailangan ba nating maghintay ng tuluyang pagsabog ng sigalot bago tayo gumalaw? O pwede ba nating simulan ngayon pa lang,
Hindi sa armas, kundi sa pagkakaisa, sa malinaw na plano at sa matibay na paninindigan? El Fraile Island, ang Fort Drum, ay tahimik lang sa gitna ng karagatan. Pero sa panahon ngayon, baka ito na ang ng sigaw na matagal na nating kailangan. Isang sigaw na nagsasabing, hindi kami basta-basta at hindi kami kailanman aalis. Yan. Actually, malaki talaga siya. And kaya siya ginawang parang battleship o concrete battleship is because of the shape of the island itself. Ano siya korte siya talaga ng isang barko. Kaya ginawa ng mga ng mga engineers and architects, isinape din nila yung fortress kung ano yung shape ng island. Kaya siya naging barko o shape ng isang barko. Anyways, yan, bakit parang wala na naman ako? Yan. Meron, Naririnig. meron. Okay. So Okay. malaki po yung naging contribution ng Fort Drum sa World War II. Alam nyo, sa totoo lang, pilit itong kinakanyon ng mga Hapon para lang mapatumba siya. Siguro dahil nga akala nila, ordinaryo lang siya na battleship na gawa sa bakal, di ba? Ang hindi nila alam, gawa ito sa semento. Makapal na semento. Imagine, paano magpe-penetrate yung bala ninyo sa 20 feet na kapal ng semento, di ba? So no match ang mga kanyon ng Hapon sa kapal ng semento ng Fort Drum. Kaya kahit na ilang beses pa siyang paputukan o pasabugin, talagang walang epekto, di ba? Meron din siyang mga malalaking kanyon, ha? And pinasadya pa siya at nagsilbing pang target sa kalaban, lalo na kung galing sila ng China Sea. So mga pa-ere man, kayang-kaya ng mga kanyon nito, yung mga machine gun. Pero siguro kung tatanungin nyo, no, kung no match itong Fort Drum, di ba? O kung no match sila sa Fort Drum o dito sa El Fraile Island, bakit bumagsak yung Corregidor? Oo. Remember, during World War II, di ba? The Fall of Bataan ang tawag doon. Bumagsak ang Corregidor. Yun nga kasi, rewind natin sa history pa ha. Nung inatake ng mga Hapon ng Corregidor, it's because naubos na yung mga ammunitions natin and there was no more food supply. Naputol kasi nahati yung pagsusupply ng food and ammunition between the Philippines and one more country. Kasi nga, di ba, sabay-sabay yung World War II noon. So, nahati yung supply natin. And that was the main reason why nagkaroon ng Fall of Bataan. We can no longer go on kasi kulang na tayo sa supplies. That was the main reason. So, nung sumuko na ang Corregidor, wala na ring nagawa yung mga nasa loob ng Fort Drum. 'Di ba? It also served as the first line of defense actually. Pero kaya lang nung sinabi ng Corregidor, "Hoy Fort Drum, sumuko na kami." Sumuko na rin kayo. Sumuko kayo pansamantala. Bakit? Kasi kung hindi sila susuko, papatayin naman ng mga sundalong Hapon yung mga sundalong Amerikano at Pilipino na naandon sa Corregidor. But wait, there's more. Sa pagbabalik naman ni MacArthur nung nag-I shall return siya, Ayun. naibalik naman sa kapangyarihan ng mga sundalong Pinoy at Amerikano itong Fort Drum. Kaya lang, bago nila ito nakuhang muli, talaga namang kinailangan nilang palabasin ang mga nagtatagong sundalo. Ayan, nakikita nyo ba yung video? That is the actual video on how, paano nila pinasabog yung Fort Drum mismo. Ayan, no? Ang ginawa nila, kumbaga, di ba, kailangan palabasin nila yung mga sundalo na nagtatago sa loob. Kaya lang, paano naman lalabas? Nagtatago nga. Medyo sa yung nangyari Oo. Dalawa lang kasi yung entrance ng fort at hindi ka nga makakapasok kasi nga island siya di ba? So yung ginawa ng mga Amerikanong sundalo, sinunog nila or sinilaban nila yung Fort Drum and sa kasamaang palad at saka kasi gera nun tatandaan natin, war nun, nasa 100 na mga na mga sundalong Hapon ang namatay